Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong sama-samang manindigan sa ating pananampalataya kay Hesukristo. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, mula unang kabanata, unang talata, hanggang ikalawang kabanata, 19 na talata. Pagbati. Mula kay Pablo, na sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ay isang apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na si Timoteo, sa mga tao ng Diyos sa Kolosas, na ating tapat na mga kapatid na kaisa ni Kristo. Naway bigyan kayo ng Diyos na ating Ama ng biyaya at kapayapaan. Panalangin ng pasasalamat. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, kapag kami ay nananalangin para sa inyo, sapagkat narinig namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga tao ng Diyos. Nang unang dumating sa inyo ang tunay na mensahe, ang mabuting balita, narinig ninyo ang tungkol sa pag-asang ibinibigay nito. Kaya ang inyong pananampalataya at pag-ibig ay nakabatay sa inyong inaasahan na pinananatiling ligtas para sa inyo sa langit. Ang Ebanghelyo ay patuloy na nagdadala ng mga pagpapala at lumalaganap sa buong mundo. Tulad na nangyari sa inyo mula pa noong araw na una ninyong narinig ang tungkol sa biyaya ng Diyos at nalaman ito kung ano talaga ito. Natutunan ninyo ang biyaya ng Diyos kay Epapras, ang aming minamahal na kapwa tagapaglingkod na tapat na manggagawa ni Kristo para sa amin. Sinabi niya sa amin ang pag-ibig na ibinigay sa inyo ng Espiritu. Dahil dito, palagi kaming nananalangin para sa inyo, mula nang marinig namin ang tungkol sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na punuin kayo ng kaalaman ng Kanyang kalooban, ng lahat ng karunungan at pangunawa na ibinibigay ng Kanyang Espiritu. Pagkatapos ay magagawa ninyong mamuhay ayon sa gusto ng Panginoon at palaging gagawin kung ano ang nakalulugod sa Kanya. Ang inyong buhay ay magbubunga ng lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalago ang inyong kaalaman sa Diyos. Naway palakasin ninyo ang lahat ng lakas na nagmumula sa Kanyang maluwalhating kapangyarihan upang mabatan ninyo ang lahat ng may pagtitiis. At may kagalakang magpasalamat sa Ama na ginawa kayong karapat-dapat na magkaroon ng inyong bahagi sa inilaan ng Diyos para sa Kanyang mga tao sa kaharian ng liwanag. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala tayong ligtas sa kaharian ng Kanyang mahal na anak. Kung kanino tayo pinalaya, ibig sabihin, ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Ang tao at gawain ni Kristo. Si Kristo ang nakikitang wangis ng di nakikitang Diyos. Siya ang panganay na anak higit sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ng Diyos ang lahat ng nasa langit at nasa lupa,
ang nakikita at hindi nakikita, kasama ang mga espiritual na kapangyarihan, mga Panginoon, mga pinuno at mga awtoridad. Nilikha ng Diyos ang buong sansinukob sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Si Kristo ay umiral na bago ang lahat ng mga bagay, at sa Kanya ang lahat ng bagay ay may kani-kaniyang lugar. Siya ang ulo ng Kanyang katawan, ang simbahan. Siya ang pinagmumula ng buhay ng katawan. Siya ang panganay na anak na binuhay mula sa kamatayan upang siya lamang ang magkaroon ng unang lugar sa lahat ng bagay. Sapagkat ito ay sa pamamagitan ng sariling desisyon ng anak na nasa kanyang sarili ang buong kalikasan ng Diyos. Sa pamamagitan ng anak pagkatapos, nagpasya ang Diyos na ibalik sa kanyang sarili ang buong sansinukob. Ang Diyos ay gumawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ng kanyang anak sa krus, at sa gayon ay ibinalik sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, kapwa sa lupa at sa langit. Dati ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa masasamang bagay na inyong ginawa at naisip. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng pisikal na kamatayan ng kanyang anak, ginawa kayo ng Diyos na kanyang mga kaibigan upang gawin kayong banal, dalisay at walang kapintasan sa kanyang presensya. Siyempre, dapat kayong manatiling tapat sa matatag at siguradong pundasyon, at huwag ninyong hayaang matitinag ang inyong sarili sa pag-asa na natamo ninyo nang marinig ninyo ang Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyong ito, ako si Pablo ay naging tagapaglingkod. Ang Ebanghelyong ito ay ipinangaral sa lahat ng tao sa mundo. Nagtatrabaho si Pablo bilang lingkod ng simbahan. At ngayon ay masaya ako sa aking mga paghihirap para sa inyo. Dahil sa pamamagitan ng aking pisikal na pagdurusa, ay nakakatulong ako upang makumpleto ang natitira pa sa mga paghihirap ni Kristo para sa kanyang katawan, ang simbahan. At ako ay ginawang lingkod ng simbahan ng Diyos na nagbigay sa akin ng gawaing ito upang gampanan para sa inyong ikabubuti. Ito ay ang gawain na ganap na ipahayag ang kanyang mensahe, na siyang lihim na itinago niya sa lahat sa nakalipas na panahon mula sa buong sangkatauhan, ngunit ngayon ay inihayag sa kanyang bayan. Ang plano ng Diyos ay ipaalam ang kanyang lihim sa kanyang mga tao. Itong mayaman at maluwalhating lihim na mayroon siya para sa lahat ng tao. At ang sikreto ay nasa inyo, si Kristo. Ibig sabihin ay makakabahagi kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't ipinangangaral namin si Kristo sa lahat. Sa lahat ng posibleng karunungan ay binabalaan at tinuturuan namin sila upang dalhin ang bawat isa sa presensya ng Diyos bilang isang nasa hustong gulang na individual na kaisa ni Kristo. Upang magawa ito ay nagtatrabaho ako at nagsusumikap gamit ang makapangyarihang lakas na ibinibigay ni Kristo at siyang kumikilos sa akin. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung gaano ako nagsumikap para sa inyo at para sa mga tao ng Laodicea at para sa lahat ng iba pang hindi nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang sila ay mapuspos ng lakas ng loob at magkaisa sa pag-ibig, at sa gayon
ay magkaroon ng buong kayamanan ng katiyakan na dulot ng tunay na pangunawa. Sa ganitong paraan, malalaman nila ang lihim ng Diyos na si Kristo mismo. Siya ang susi na nagbubukas ng lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo kung gayon, huwag hayaang linlangin kayo ng sinuman sa pamamagitan ng mga huwad na argumento, gaano man sila kaganda. Sapagkat kahit ako ay wala sa katawan, ako ay kasama ninyo sa espiritu. At ako ay natutuwa habang nakikita ko ang determinadong katatagan kung saan kayo ay naninindigan ng sama-sama sa inyong pananampalataya kay Kristo. Kapunuan ng buhay kay Kristo. Dahil tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa Kanya. Panatilihin ang inyong mga ugat ng malalim sa Kanya. Hubugin ang inyong buhay sa Kanya at maging mas matatag sa inyong pananampalataya tulad ng itinuro sa inyo at mapuno ng pasasalamat. Mag-ingat kung gayon na walang sino mang umaalipin sa inyo sa pamamagitan ng walang kabuluhang panlilinlang ng karunungan ng tao na nagmumula sa mga aral na ibinaba ng mga tao at mula sa mga namumunong espiritu ng sansinuko at hindi mula kay Kristo. Sapagkat ang buong nilalaman ng banal na kalikasan ay nabubuhay kay Kristo sa Kanyang sangkatauhan, at kayo ay nabigyan ng buong buhay sa pagkakaisa sa Kanya. Siya ang pinakamataas sa bawat espiritual na pinuno at autoridad. Sa pagkakaisa kay Kristo, kayo ay tinuli, hindi sa pagtutuli na ginawa ng mga tao, kundi sa pagtutuli na ginawa ni Kristo, na binubuo ng pagiging malaya mula sa kapangyarihan nitong makasalanang sarili. Sapagkat nang kayo ay binautismuhan, kayo ay inilibing na kasama ni Kristo, at sa bautismo ay binuhay rin kayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa aktibong kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Kayo ay dating patay sa espiritual dahil sa inyong mga kasalanan at dahil kayo ay mga hintil na walang batas. Ngunit, binuhay na kayo ngayon ng Diyos kasama si Kristo. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kinansilan niya ang di kanais-nais na talaan ng ating mga utang kasama ang mga tuntunin nito at ganap na inalis ito sa pamamagitan ng pagpapako nito sa krus. At sa krus na iyon ay pinalaya ni Kristo ang Kanyang sarili mula sa kapangyarihan ng mga espiritual na pinuno at autoridad. Ginawa niyang isang pampublikong panoorin ang mga ito sa pamamagitan ng pamumuno sa kanila bilang mga bihag sa kanyang prosesyon ng tagumpay. Kaya't huwag hayaang gumawa ng mga alituntunin ang sinuman tungkol sa inyong kinakain o iniinom o tungkol sa mga banal na araw o sa pista ng bagong buwan o sa Sabat. Ang lahat ng ganoong bagay ay anino lamang ng mga bagay sa hinaharap. Ang katotohanan ay si Kristo. Huwag hayaan ang inyong sarili na hatulan ng sinumang nag-aangking nakahihigit dahil sa mga natatanging pangitain at nagpipilit sa huwad na pagpapakumbaba at pagsamba sa mga anghel. Sa walang dahilan,
marubdob na ipinagmamalaki ng gayong tao ang kanyang pantaong paraan at pag-iisip at tumigil na sa pagkapit kay Kristo na siyang ulo ng katawan. Sa ilalim ng kontrol ni Kristo, ang buong katawan ay pinalusog at pinagsasama-sama ng mga kasukasuan at mga litid nito, at ito ay lumalaki ayon sa gusto ng Diyos na ito ay lumago. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.